Guys, ayan, mag-aalas 5 na ng hapon, manananghalian lang tayo. Wala akong time magluto. Yan, ayan, pork chop. Para sa akin lang naman to, wala akong kasama sa bahay. Ang anak ko nasa ano ba? Good morning, guys. Ayan, kain tayo ng agahan. Wait lang. Kain tayo ng agahan. At maglalagay muna ako ng toast bread. Nasaan yung battery? Low battery ako. Wait lang, kunin ko yung battery. Madilim. Charge ko muna. Yan, fully charge. Ayan, kape muna tayo. Ayan, nahiga ako kanina, nakaidlip ulit. Ayan, katapos pagkagising ko, ang daming message. Ayan. Huwag sana kayo magalit kung hindi ko kayo na-replyan kaagad kasi kuminsan, alam nyo na, magkaiba tayo ng yung oras. Diyan sa inyo, umaga, dito sa amin, madaling araw. Ayan, kung inaasahan nyo siguro marireplyan ko kayo kaagad sa oras na yon or sa tanghali sa inyo, rito, hapon dyan sa Pilipinas, dito is maagang maaga. Kagaya nito, dyan sa inyo alas 5 na or alas 6. Bagong gising lang ako dito, mag-alas 11 lang. Alas 11 ng tanghali. Kasi kung minsan talaga sa pag wala akong ginagawa, ang inatupag ko sa umaga, natutulog. Madaling araw na kasi ako natulog kagabi. Mga alas 2 or alas 3. Kasi edit ako ng video. Always error katapos naglalive ako, yung signal ba is nagluluko. Kaya paulit-ulit kong nire-replay. Kaya yun, hanggat madaling araw na, gising pa rin ako. Kaya sa umaga ako bumabawi ng tulog sa umaga. Buti nga ngayon, hindi ako maagang gumigising kasi walang anak ko rito. Nasa sila sa field trip. Sa ibang 4 na araw sila doon, bakasyon. Kung nandito yon, nako, alas 7 pa nga lang, may nagigising na yung asawa ko. Ayan, gising na, mag-prepare ka na. Kaming dalawa ng anak ko, ginigising niya parati. Siya nauunang gumigising. Alam niya kasi na parehas tayong mag-ina na tamad gumising na maaga sa umaga. Ayan. Ay, nako, malapit na ang June 24. Yan. At tayo ulit ay mag-agahan. Ayan, ganito agahan ko. Manood kayo. Kung siya, gayahin ang agahan ko. Butter. Ayan, kalalagay ko lang dito sa toast machine. At ngayon mainit-init pa. Sa sobrang init minsan, yung butter natutunaw dito. Kaya, ayan, ganyan yun. Pag masyadong tunaw na tunaw yung butter kasi, kung minsan, nahuhulog yung butter, nagiging ganito bang itsura yun. Parang liquid na liquid, ganyan. Kapag kinakagat mo yung butter,
ano ba yan, nahuhulog sa gilid. Ayan. Kunti lang na, ano ba yun yung honey, kasi kapag marami, ang tamis, super tamis. Ayan, kunti lang. Pangit lang, okay na. Huwag masyadong, super tamis. Ayan. Ang bato, wala yatang hindi ko na i-open yung Ayun, napanood ninyo yung live ko kahapon. Tingnan niyo yung mga bata, yung umupo lang ako diyan sa city nila, diyan sa harapan ng shopping mall. Bigla ba naman ako nilapitan ng mga bata nang hihingi ng sigarilyo sa akin. Alam niyo kung ano mga edad, kaedadan lang ng anak ko, yung isa na pinakamaliit, mga 6 or 7 years old. Tapos yung pinakamatangkad, mga kaedad ng anak ko, 12 years old yata. Nako, sabi ba naman sa akin, sigaret. Sigaret. Kala ko ano nang nangyayari, kasi nakaupo lang naman ako doon. Sabi, nilapitan ako. Sigaret. Ay, nako, natatawa na lang ako. Hindi sila kasi makabili sa sa shop or sa groceryhan. Kasi may doon, kung below 18 years old, bawal bumili ng sigarilyo. 18 years old above, kailangan ipakita mo ang ID mo kapag kahina-hinala kang yung mukha mo parang bata, ipapakita mo yung ID mo sa kanila bago ka bilhan. Yun ang rito, rules. Kaso nga lang yung mga batang yun, parang walang pera at gustong-gusto talaga nilang manigarilyo. Nanghihingi na lang sila kung saan-saan. Ayun, ako pang nilapitan. Hindi sila makalapit doon sa may sa likod ko kasi may matanda rin doon na nakaupo. Hindi sila makalapit-lapit doon sa matanda kasi papagalitan sila, ay kalahi nila yon. Mapapagalitan sila, sabi nila, kabata-bata mo, naninigarilyo ka na. Alam niyo naman mabunganga ng mga matatanda. Ay nako, bungangera. Ay katapos yung isang lalaki na naman na namumulot ng pagkain sa basura. Pangalang beses ko siyang nakita. Pag-alagala rin sa shopping mall. Ayun, minsan nung lumabas kayo mag-asawa, kumain kami sa McDonald's, nakita namin sa salamin, hinahalongkat niya yung pagkain sa may nakita yata siya yung burger, kinain niya. Ay, sabi na sa ako, tingnan mo. Kasi, ewan ko. Wala yatang nakukuhang suporta sa sa gobyerno nila. Marami. Mas lalo doon sa kung minsan nandun sila sa harapan ng simbahan, nanghihingi ng pera. Kung minsan binibigyan ko sila ng pera. Ang lang niyan, ang masakit nga lang niyan, yung nanghihingi ng pera sa akin, minsan, nung isang araw, kumain kami sa restaurant. Nakita ko siya, nandun siya, nakaupo rin sa restaurant. Loko-loko talaga eh. Hinihingi niyang pera, pinangkakain pala, pinambibili niya ng pagkain sa, doon sa restaurant. Doon pa sa mamahaling restaurant ha. Ay nako. Next time kapag may manghihingi ganyan sa akin, hindi na ako magbibigay. Dahil pa nila ako nagtitipid na pumunta sa sa restaurant kasi mahal, ang alam ko mahal. Sila doon pa sila kumakain. Nakita ko pa yung plato niya, punong-puno ng pagkain. Ay nako, kaya tama yung sabi ng asawa ko, huwag mong bigyan ng pera mga yan, sabi nila. Alam mo ba, ang mga sekreto niya, mas mayaman pa sila sa iyo. Ayun, sabi niya, totoo naman, tingnan nyo. Binigyan ko siya, kasi
namit ko siya sa harapan ng simbahan. Nangingi siya ng perang ganyan. Eh, nung isang araw, nakita ko naman siya kumakain sa restaurant. Wow! Sosyal. Ngayon, taginit sa kanila. Yung mga homeless, ang dami nilang paggalagala sa ngayon, sa city nila. Mainit kasi, hindi sila masyadong naglalabas sa sa tag-snow. Malamig na malamig. Hindi ko alam kung saan sila tumitira. Wala yata silang mga bahay. Sabi na sa ako, mga homeless ang mga yan. Kaya kawawa yung mga homeless kapag tag-snow. Ayun. At hindi ko alam kung saan sila tumitira. Sabi ng asawa ko noong unang panahon daw, kapag tag-snow, yung talagang snow, eh di yung basurahan dito, di ba may takip? May takip yung basurahan nila rito. Yung malaking basurahan nila rito, may takip. Bubuksan mo, nakikita niyo naman siguro kapag nagtatapon ako ng basura. Ayun, ganun yun. I-replay niyo yung mga video ko kung anong uri mga basura rito. Ganun yun. Doon sila humihiga kapag tag-snow para hindi sila matuluan ba ng mga snow. Yun ang sabi ng asawa ko. Pero sabi niya sa akin, karamihan, maraming namamatay ng mga homeless. Sabi niya sa lamig. Sabi niya gano'n, kawawa naman. Sabi kong gano'n. Ay naku, kung may pera lang naman ako bakit hindi tutulungan ko ang mga yan. Bibigyan ko sila ng trabaho kung gusto nila magtrabaho. Kaso nga lang, ang problema sa mga yan, mas bata pa sila, ang babata pa nila, mga 25 years old, 30 years old, mas bata pa sila sa asawa ko, but ayaw nilang magtrabaho. Tapos, pa sila, nakakaintindi ng Czech language. But hindi sila magtrabaho, kahit na anong trabaho, yung ba, taguhugas ng pinggan, janitor. Kaso nga lang, ang janitor ang hirap asking ng trabaho sa mga shopping mall kapag nakita nilang rito, yung bang gypsy ka. Kasi may dalawang tao rito sa country nila, gypsy at saka yung mga local. Dalawang tao dito, gypsy ang pangalan nila, at saka yung local, taga-Czech. Ang tinatawag nila sa mga gypsy rito is noong unang panahon daw, yung gypsy mga yan, taga India, na naglakad daw sila papuntang Europa at nagwatak-watak sila hanggat bumuo sila ng mga lahi dito. Sabing gano'n ng asawa ko. May kwento yan sa about gypsy. Ang tawag sa kanila ramay. Ayun. Ay panoorin nyo, may mga kwento yan eh. May isang YouTuber na na ikwento ang mga tungkol about history ng mga gypsy. Ayan. Kaso nga lang, sa mga kwento rin ng asawa ko, kasi hindi ko rin alam. Tinatanong ko rin ng asawa ko, ba't sila tinawag na gypsy? Eh, ang gwagwapo nila. Sabi ko, ang gwagwapo talaga ng mga gypsy, ha? Ang tatangos ng ilong, iba't ibang kulay ng mga, mata. Ang kaibahan nga lang yan, yung brown ang kulay nila. Tapos, halata mong gypsy sila kasi brown na matangos ang ilong. Walang gypsy na mapango. Gusto mo? Sabi niya gano'n sa akin. Kaya napatungangan na lang ako. Mano ka na lang matututo ka sa mga kultura nila rito kuminsan. O di kaya yung mga history nila. Siyempre, parang kagaya ko na Asian, bagong salta. Siyempre magtatanong, ano yan? Parang bata ba na nagtatanong minsan kung ano-ano kasi wala pang alam. Ganon ako. Tanong ako ng tanong, bakit? Sabi ko, alam mo ba yung mga tinatawag ninyong gypsy sa amin? Pag pumunta yan sa Pilipinas, artistahin ang mga yan. Sabi ko ganon. Kung minsan pa nga, parang kamukha sila ni Derek Ramsey ba yun, na artista? Ganon ang mukha nila. Mas gwapo pa nga yung mga gypsy rito kaysa kay Derek Ramsey niya. Ano ba yun? Actor diyan sa Pilipinas. Ganon ang itsura. Sabi ko, hinahangaan yan sa Pilipinas. Sabi ko ganon sa
sa kanila. Nako, pag umuwi ang mga yan, pag agawan sila ng mga babae at lalaki. Yung babae rin, ang gaganda rin nila, super ganda. Sabi ko, hindi nyo ba alam? Sabi ko, naku, super cute yun sa aming artistahin ng mga yan. Sabi ko, ganun. Ayan. Saka na tayo magkwentuhan. Lalabas ako mamaya, mag-edit muna ako ng video ko. Ubus na yung video ko eh. Baka wala na akong may palabas. Tara na, ano pa ngayon? Huwebes na ba ngayon? Oo. Darating na yung anak ko bukas ng tanghali. Ayun, may background na sound na naman ako. Tapos, end of this month is wala nang school. Ayun, mag-stay kami mag-ina dito. 2 months sa bahay, araw-araw. Siguro mag-aaway na naman kami. Nabubisit ako kapag dabog ng dabog yan eh. Kapag natatalo sa Roblox, naninigaw na naman yan. Pero sabi ng asawa ko, magbabakasyon daw kami sa ibang country. Kaya super siya ngayon. Ganun ang mga local dito. Hindi sila palagastos o di kay bili dito ng mga branded na mga damit. Iniipon nila yung pera nila para magbakasyon sa ibang country. Yun ang kasi yun nakikita ko karamihan sa mga local sa mga pananamit, kahit ano yung idamit nila, okay lang. Nagtitipid kahit yung mga yung may-ari ng mga factory rito, ganon din ang ginagawa. May-ari ng factory yan mga damit nila made in China minsan. Kaya makikita mo na lang sila minsan nasa ibang bansa sila nagbabakasyon kasama ang buong pamilya. Ganon ang mga local dito. At pupunta sila sa ibang bansa, pinipili nila yung may init na klima, katulad na sa Egypt, yung sa Africa or sa Pilipinas or sa Taiwan, kung saan ang mainit doon sila. Tsaka kung saan ang dagat, nandoon sila. Mahilig silang pumunta sa dagat. Oo, kasi walang dagat dito. Dito sa Poland, nakapunta na kami sa Poland sa Baltic Sea. Nako, mainit nga, mainit kung summer, mainit. Kaso nga lang yung dagat, napakalamig. Ay ayaw ng asawa ko doon na super lamig ng dagat. Maano ka na lang sa dagat nila kasi summer na summer, sasambating mga tao. Pero yung dagat, super lamig, lumangoy. Ay nako, saka na tayo magkwentuhan. Ikukwento ko pa mga nila, kultura rito, pamumuhay. Kung ano nakikita ko, ikukwento ko sa inyo. Yan, tara na. Guys, ayan, mag-aalas 5 na ng hapon, manananghalian lang tayo. Wala akong time magluto. Yan, ayan, pork chop. Para sa akin lang naman to, wala akong kasama sa bahay. Ang anak ko nasa outing nila sa field trip. At ngayon, yan yung kanin ko. Hindi pwedeng magtapon ng kanin ko. Kahapon pa yan, iinitin ko. Masarap yan. Lalagay lang naman sa microwave. Nasa yung mga kutsara ko, nakawala na. Yan, nangapit bahay na. Ayan, shoutout sa mga followers ko sa Facebook. Lumilipat kayo sa bahay ko. Ayan, sa mga pala-comment dyan. Nako, mag-comment kayo na mag-comment. Manood kayo ha, wag lang comment. Malapit ng June 24. Ayan. Magbubunutan na tayo. Tsaka, huwag kayong mag-stop mag-comment.
Tuloy-tuloy pa rin yung palaro natin. Ilalagay ko muna to sa microwave. Yan. Nakalimutan ko na yung kung anong sabihin ko. Yan. Yan dyan. Para uminit yung kanin natin. Ayan. Lahat microwave. O di kaya. Tagal naman to. Pag pinapalambot ko. Ayan. Mahina kasi yung temperature. Ayan. Ano tayo ano ba yun? At kamatis. Dito tayo para mas maganda. At kamatis ang ulam ko. Pork chop with kamatis. Kaya anong ulam nyo dyan sa sa inyo? Iyo. Ito ano ba yan? Asin lang ang ilagay ko. Wala dito kasi alamang. Nako. Walang alamang kaya asin lang inilalagay ko o di kaya toyo. Ayoko naman ang lasa ng toyo na sa kamatis. Pwera lang kapag gutom na gutom ako. Yan. Masarap nito, alamang. Mayroon naman na-order dito sa online kaso nga lang doon pa sa Praha. Huwag na akong order kasi kapag naparami ako ng order, kakainin ko lahat yan. Nako, ay mananaba ako. Mas magandang ganito na lang. Ayan, dyan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asin. Asin lang. Asin lang, okay na yan. Asin. Ayan, dyan. Ayan. Ganyan lang yan. Asin at saka kamatis. Parang probinsyana. Alam niyo na probinsyana. Galing ako probinsya, Pangasinan. Ganyan ang ulam namin nung mabata kami. Asin at kamatis lang. Ayan. Tapos pork chop. Ipaluto yung pork chop ko. Wait lang. Tsaka yung kanin ko. Bayan. Initin natin medyo pa, matigas pa. Ayan. I-ano natin. Hindi pa Ayan. Ang dami kong kanin, no? Ang dami kong kanin. Ayan. Para sa atin lang yan. Ayan. Ayan. Ganyan lang yan. Ganyan lang ang ulam ko. At ano pa? Ito lang. Ganito lang. Hintayin ko yung Tapos, pagkatapos kong kumain, maglalakad-lakad ako para matunawan ako at hindi manaba. Baka magkasakit pa ako sa puso sa kain ng mga baboy at saka manok. Ayan. Hintayin ko yung ano ba yan? Yung kanin ko. Shoutout pala sa mga maraming nag-comment dito sa akin ngayon today. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Ay nako, mamaya magagala. Igagala ko ulit kayo dyan sa city. Kasi ang bahay namin, baba, is mismong city. Ayan, makikita ninyo, ganito ang Czech Republic. Yung mga hindi pa nakakapunta na Europa, ganito ang tsura. Kahit saan kayo magpunta sa Europa, halos yung mga building nila, pare-parehas. Yung mga tao din, puti rin pare-parehas din ang mga tao dito. Yung language nila, iba't iba nga lang. Parang sa atin, parang sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, iba-iba yung language. May Tagalog, may English, may may Ilocano, may Bisaya, Pangasinan, ganun din dito sa Europa. Pero yung kulay, iisa lang.
puti. Yan, malapit naman luto yung pagkain ko. Nagugutom na ako. Mag-alas 5 na. At pupunta ako ng simbahan. Punta ako ng simbahan. Diretso muna ako sa simbahan. Kasi yung simbahan, nag-open alas 6. Hindi ko alam kung may palaro. Kasi kahapon nadatnan ko para may palaro sa Imprato Municipal Hall. Ayun. Titignan ko ngayon kung tuloy o mayroon pa. Katapos, didiretso ako sa groceryhan, bibili ng drinks ko. Ayun, yun lang. Everyday life ko, ganito dito. Ayan. Ay, maluluto na. Maluluto na. Shoutout sa mga Pangasinan dyan, ha. Ulam natin today, ganito. Ayan, saman kayo sa mundo, naroroon. Lahat ng bansa, may mga Pilipina. Kasi magandang Pilipina. Ayan. Hi mga kababayan ko mga Pilipina. Di ba maganda tayong mga lahing Pinoy? Di ba? Yan. Proud Pinoy. Ayan. Kanin ko. Sarado natin baka mabangga ko niyan. Ayan. Tama na to. Pwede na. Ayan. Ayan, o. Okay na yan, huwag masyadong toast kasi kapag toasted, nako, ang tigas ng karne. Ayaw ng anak ko na yung bang napakatigas. Ayan, patayin na natin. Ayan. Tapos, ito, yung kamatis ko, ilagay ko na rin. Ayan, salamis. Doon ako kakain sa computer room ko. Habang nag-i-edit ako ng video. Wala na kasi akong video na may palabas. Ayan, manood kayo parati ha. Ayan. Tikman na natin muna sa harapan ninyo. Sarap! Lagyan ko ng soya sauce. Ayan, para may thumbnail ako. Ayan. Maggi sabor. Ayan, Maggi. Lagyan nyo lang to ng kalamansi or lemon. Masarap na. Ayan. Ganyan lang yan. Tara, kain mo tayo. Kuha ko ng chopstick. Tikman natin yung baboy. Ang init. Sarap. Parang barbecue. Kaya kain muna tayo. May tayo magkwentuhan.